nadadapa, bumabangon, gaya ng puno, hindi pumapalag. Hey there, Nocturnes! Welcome back sa isa na namang episode ng Yeah Man! Dito sa Nocturnal Sage, a guide for those left in the dark. Ako nga pala ulit si Jeremy, ang inyong Kuya Ed. Ngayong episode, ito naman yung tanong na ating sasagutin. Scam ba ang life insurance? May nakaalok na ba sa iyo ng ganun? Na ito, kailangan pag magmamanage ka ng money mo, unahin mo ang protection package, sunod yung education, yung etc. etc. Huli na yung real estate. Yung ganung financial literacy lesson, sign yan na ikaw ay inaalokan ng life insurance. Pero dapat bang mag-avail nito? Ang answer ko dyan, kung scam ba yan o hindi, 100% no! Di tulad yun sa episode, may half yes, half no. Pero ito, buong no. Hindi yan scam. Bakit? Okay, ito yung pinagagalingan natin konteksto. Dito sa Pilipinas, alam naman natin, yung public healthcare benefits, kahit may rights tayo dyan, hindi natin talagang ma-fully enjoy yan. Hindi, kasi andyan na nga yung corruption andyan na nga yung misappropriation of funds. Tapos ang tataas pa ng singil ng mga hospital, di ba? At saka mahirap na ilalagay mo yung sarili mo sa utang. Tapos kung kailan hindi ka pa prepared, kung kailan naubos na yung emergency savings mo, doon may magkakasakit, di ba? Kaya importante ang merong backup. Yung kahit bago pa man dumating yung hindi gusto, meron ka ng pabayad. At saka hindi ka na makakaabala sa iba at hindi mo na rin ilalagay yung sarili mo sa isang posisyon ng kahihiyan kasi meron kang backup. Okay, reasons to avail of life insurance. First reason, kung hindi yan scam, first reason, talagang mataas yung bilihin. Mataas yung mga hospital bill, lahat ng mga bilihing pang kalusugan, i-generalize na natin. Di yan kakayanin ng ipon mo. Kasi yung ipon mo, malilimas ka talaga sa pera niya kung umasa ka lang sa emergency savings. Kaya maganda na may life insurance. Pangalawa, maganda ang life insurance bilang collateral. Ano ibig sabihin ng collateral? Sabihin natin, nag-avail ka ng lupa, nag-invest ka sa lupa, tapos nag-loan ka. Hihingin na requirement, isa sa mga requirement ng ibang nagpapaloan, mas lalo na kung bank loan yan, ay isang collateral. Ang collateral, yan yung ibibigay mo kapag dumating ka sa point na hindi mo na kayang bayaran yung loan. Yung ipapautang sa'yo. Okay? Na pera, pambili nung iyong lupa. At isa sa mga pwedeng collateral ay ang life insurance. Okay, so yan yung second reason. At pangatlong reason, isipin mo naman yung mga iiwan mo sa mundo. Di naman natin alam yung buhay, di ba, Nocturnes? Di natin alam kung mamaya o bukas, baka kagising pa ako. Di ko alam kung mapapanood ko pa ito sa pagkaka-record ito, day before na i-publish ito. Di ko alam kung maaabutan ko pa yan. Kaya maganda na kung mamatay man ako, merong makukuha yung mga iiwanan ko. Kasi sino ba yung mga nagsasuffer? Di ba lamang yung mga iiwanan mo? Kasi kung sumakay ang bilang buhay ka na, andun ka na sa kabilang end Kaya pag sinabi natin suffering, hindi mo naman din alam kung may suffering ka pa bang masusumpungan dun. Pero yung mga iiwanan mo, yun yung tiyak. Sila talaga yung mga pinaka maapektuhan yan. At yung konsolasyon natin sa kanila ay ito ang death benefit na kaakibat ng isang life insurance. Kasi pahabol, isa pang reason para mag-avail ng life insurance. Para na rin sa pagpapalago ng pera mo, equity fund. Yung sa investan ko, alam nyo, ngayon sa pagkakasalita ko, nag-mature na siya. Kasi kumikita yung stocks Yung stock market pala, kahit sabihin natin risky yan, may mga panahon naman na okay. Kung may panahon na hindi, pwede namang remedyohan yan. Pwede namang ilipat sa ganitong stocks. Hindi lang naman iisa yung stocks na pwedeng pag-investan. Kaya maganda yung life insurance din kasi kontrolado mo kung ilan per month yung ihuhulog mo. Hindi mo kailangan maging agresibo agad. Talagang controlled, calculated ang risk. Yun yung parating yung tandaan, Nocturnes, Pag mag-i-invest kayo kahit always calculate your risk. Maganda maging financially aggressive, maging risk taker. Para makumpleto yon, para maging successful ka, tayahin mo ano ba yung isusuko mo kapag pinursu mo yung ganitong risk. So yun lamang lessons tungkol sa pag-i-invest. So, na-convince ka ba? Hindi pala ako nag-market para sa anumang brand, pero binabahagi ko lang sa inyo
ang isang desisyong baka maaari nyo nang pinag-iisipan, matagal nyo na pinag-iisipan, pero gusto nyo kumuha ng second opinion, ito, binigay ko sa inyo ang aking 2 cents. So, kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakilike naman dyan. Tapos, i-share nyo sa mga naghahanap din ng ganitong klase financial advice. Kung sa tingin nyo, kabilib-bilib ako. At pwede kayo mag-suggest ng mga susunod na pwede kong i-vlog na, scam ba to o hindi. So, hanggang sa susunod na episode, panatilihin ang iyong tikas. Nadadapa, bumabangon, gaya ng puno, hindi na pumapalag. Kahit gaano kalakas ang bagyo, panatilihin ang